Good afternoon everyone. How are you today? I am the Pastor Lito Maka, the Apostolic Believers of Christ. So, kumusta po kayo mga kapatid? Naway pagkalooban natin ng Panginoon ng pagkataon na ang salita ng Diyos na ating pag-aralan, may ito sa atin ng karagdagan, ating kalaman. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maka, the Apostolic Believers of Christ. Patuloy po tayo mga kapatid, nag-aral ng Biblia. Pinapangaral po natin na ating natutunan at saka nalalaman tungkol po sa salita ng Diyos. Now, sa bawat araw sa ating pumuhay, siguro nais talaga natin ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, ang kaligtasan, hinanda na po yan ng Panginoon para po sa lahat na may takot sa Kanya. Sapagkat sa may takot sa Kanya, ang Panginoon po ay palaging gabay po sa atin. Kasi ang kaligtasan, para lang po yan sa may takot sa Diyos, gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yung pinagkasulat sa Matthew 7:21, na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, makapasok sa kanilang langit. Yung tumutupad lang ng aking kalooban ng aking Ama na nasa langit. So mga kapatid, sa bawat araw sa ating pamumuhay, siguro, nais naman siguro natin ng kaligtasan. Subalit mga kapatid, minsan pong kaligtasan, naharangan po yan ng relihiyon, kung doktrina, tradisyon ng bawat samahan. Kaya mga kapatid, napakalaga po, tanggapin lang po natin ang katotohanan. Meron tayong pagkakamali, meron tayong pagkukulang, ikaw at ako, hindi po tayo sakdal sa harapan ng Diyos. Ito pong dahil mga kapatid na gumagawa po tayo ng paraan, nag-aral po tayo ng Biblia at pinapangaral po natin ang kanyang mga salita sapagkat ito ang layunin ng Diyos mga kapatid na nais ng Panginoon malalaman natin ang katotohanan. Ito po yung nakasulat mga kapatid sa 2 Timothy in chapter 2 in verse 25 na sawayin mo ng mahinaon ang mga sumasalangsang sa Panginoon. Baka pagkalooban sila ng Diyos na makapagsisi at malalaman ang katotohanan. So mga kapatid, napakalaga ang katotohanan sapagkat ang katotohanan nagpapalaya po sa atin. Yung pinagkasulat sa diyan in chapter 8:32, malalaman yung katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. So kaya mga kapatid, natin hayaan na sa kunting panahon ating buhay natitira po sa atin. Wala po nakakaalam mga kapatid ng kailan ng buhay natin sapagkat ang buhay natin parang usok lamang. Saglit po nakikita, kagad nawawala mga kapatid. So dapat alam natin yan mga kapatid. Ang buhay natin parang usok lamang. Saglit nakikita, biglang nawala mga kapatid. Santiago in chapter 4 in verse 14, ano bang akala ninyo ng iyong buhay? Ang iyong buhay parang usok lamang, saglit makikita, kaagad din nawawala mga kapatid. Ganun ang buhay natin. Kahit ano mang gawin natin mga kapatid, wala tayong magawa dahil ang Panginoon lang po nakakaalam kung ano ba talaga ang ating kahantungan, lalo po sa bawat araw na ating pamumuhay. Nais na ng Panginoon mga kapatid na malalaman natin ang buong katotohanan sapagkat kung hindi natin alam ang buong katotohanan, alipin tayo ng tradisyon, kung doktrina, relihiyon na ating sinasamahan. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, diyan po sa Matthew 5:20, kung ang inyong katuwiran ay tulad lang mga parasiyo, mga eskriba, o tagapagturo ng kautusan, kung sabi natin mga pastor, disim lang mga pari, so hindi tayo makapasok sa ng langit. Kaya napakalaga mga kapatid ang pag-aaral ng Biblia. Sapagkat kung hindi tayo mga kapatid magbasa ng Biblia, so hindi natin matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Sa Isaiah 34:16, saliksikin ninyo ang kasulatan at basahin. No? At basahin ninyo, wala bang nakulang at naghanap ng kanyang kasama. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang Espiritu niya ang nagpipisan sa lahat ng salita ay galing po sa Diyos yan. Kaya kung meron naman nagtuturo na hindi po tinuturo lahat, minsan kasi may nagbasa ng Biblia na kapag kung sabihin natin ang dulo dyan ay sila po ang tinutukoy, hindi minabasa po. So mayroon mga kapatid kung ganun ang pag-aaral ng tao. Tandaan po natin napakahigpit ng hatol ng nagbabasa ng Biblia na nakakaalam ng katotohanan at hindi pinapangaral at lalo na po sa nakikinig na hindi ginagawa ang kanilang pakinggan. Kaya ang sinabi ng Panginoon, yung sabihin natin, Iglesia, itong relihiyon kung samahan na nakatayo sa ibabaw ng pundasyon, yung nakikinig at gumagawa ng kanilang pakinggan. So tulad ng mabasa natin sa Lucas 6:47-48, ang sabi ng Panginoon na kung may isang taong nakikinig ng aking salita at gumagawa, ipakita ko sa inyo kung kanino siya matutulad, mga kapatid. Matutulad siya ng isang taong matalino
na nagtayo ng bahay at humukay ng malalim. Pagdating ng bulok ng baha, hindi siya matitinag sapagkat nakatayo sa ibabaw ng pundasyon. Ito po ang sinasabi natin, Iglesia ng Diyos. Ngayon mga kapatid, walang sinabing reliyon. Kapag makinig ka ng salita ng Diyos at sundin mo lang yung napakinggan, matutulad tayo ng isang taong matalino. Ano ibig sabihin ng matalino? Kapag matalino ka ng salita ng Diyos, hindi ka maliligaw ng sanlibutan. Kapag nasa iyo ang katalinuhan ng Diyos, ang katalinuhan ng Panginoon, hindi ka maliligaw ng sanlibutan sapagkat nakatayo ka sa ibabaw ng pundasyon. Kaya ang sinabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, matibay ang pundasyon na tinatayo ng Diyos. Matibay. At saka may tatak po yan. Ibig sabihin, pinapatunayan yan. Dugo po yan mga kapatid ang nagpapatibay ng bagong tipan. Pinapatibay po yan. At saka kilala ng Diyos ang sa Kanya. At ang mga sa Diyos, tayo mga sa Diyos ay humiwalay na po tayo sa masamang pumuhay. Humiwalay po tayo. Iba ka nga ngayon, pastor tayo, Christian tayo, bautismado at saka mananampalataya tayo. Ganun pa rin ang ugali natin, walang pagbabago. Humiwalay na po tayo sa masamang pumuhay. Yan po yung sinabi ni Apostol Pablo, 2 Timothy in chapter 2 verse 19, na ang matibay na pundasyon, yung ang Panginoon ang tayo. Paano tinayo ang Panginoon? Itong salita, ang sabi niya sa Lucas 6:47-48, kung sino nakinig na aking salita at tumutupad nito, ipakita ko sa inyo kung kanino siya matutulad. Kanino siya matutulad? Matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay at humukay ng malalim. At pagdating ng bulok ng baha, hindi siya matitinag sapagkat nakatayo sa ibabaw ng pundasyon. Humukay ng malalim. Ibig sabihin, itong pag-aral ng Biblia, dapat sinasaliksik natin ang katotohanan. Humukay ng malalim. Ibig sabihin, hindi kaya nakatayo na po yung bahay, basta-basta tinayo mo lang na kulang ka sa pangunawa. Kailangan humukay tayo ng malalim upang matibay ang ating pundasyon. Ibig sabihin, unawain natin at patyagaan natin ang pag-aral ng Biblia at saka ipag-aral natin ito upang na matatag ating pananampalataya. Humukay ng malalim. At pagdating ng bulok ng baha, hindi siya matitinag sapagkat nakatayo sa ibabaw ng pundasyon. Yun pong ibig sabihin mga kapatid. Kaya napakahalaga talaga ang pag-aral ng Biblia. Hindi pwede mga kapatid na dahil pastor ka, Christian ka, dahil pumatagal ka ng lingkod, pag may salita ng Diyos, na kapag naka-post tayo sa Facebook, sa YouTube man, minsan po, pag iba ang samahan, hindi po kasama nila, parang walang silang nakita. Parang wala silang nakita na salita ng Diyos sapagkat hindi samahan. Hindi po yan pwede na sabihin natin pamumuhay bilang Christian. Kahit anong relihiyon mga kapatid, pakinggan mo lang salita ng Diyos yan. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo kasamahan, kapag nakita ka na nakapost sa Facebook ba sa YouTube, na inayawan mo na kasi hindi mo kasamahan, mali po na sabihin natin pamparaan ng pamumuhay niya bilang Christian. Makinig lang po tayo. Ito po kalooban niyo. Alam ng Panginoon sa atin nagkukulang. Alam ng Panginoon kung ano pa ang dapat gawin natin na minsan po natin na nagagawa. Sapagkat umaasa lang tayo ng pastor, umaasa lang tayo sa mga pari, tagapagturo ng kautusan, umaasa tayo sa karamihan, umaasa tayo sa katalinuhan ng tao, umaasa tayo sa tradisyon, kung doktrina man nila, na hindi mo na unawaan at hindi mo na mabasa sa Biblia kung tama ba yung tradisyon, kung doktrina nila na pinapatupad sa atin. Dapat alam natin mga kapatid. Huwag natin hayaan na itong pag-aral ng Biblia mga kapatid ay umasa lang po tayo sa pastor. Hindi pwede mga kapatid. Magbasa po tayo. Yan po yung sinasabi ni Isaias 34:16. Saliksikin niyo ang kasulatan at basahin ninyo. Basahin. Hindi sinabi, saliksikin ang kasulatan at makinig kayo. Hindi. Ang sinabi ni Propeta Isaias, saliksikin ang kasulatan at basahin. Wala bang isang nakulangan at naghanap ng kanyang kasama? So ganun mga kapatid. Tandaan po natin, itong kaligtasan natin napakahalaga na ikaw mismo ang makatuklas. Ikaw mismo makaprove na talaga ito pumuhay natin, sigurado na talaga. No? Tulad ng bus, nagsakay ka ng bus. Alam mo itong sasakyan mo na bus, ang destinasyon saan papunta. Ngayon, dahil alam mo ang destinasyon ng sinasakyan mo na bus, komportable ka talaga, nadarating ka talaga sa iyong destinasyon. Sapagkat yung bus na sinasakyan mo, alam mo ang destinasyon. Ngayon, kung ikaw ay pasahero, kapag may dumadaan sa daan nga bus, hindi ka nakatingin ng signboard, para ka lang ng para, sakay ka lang ng sakay, hindi mo nalalaman na yung sinasakyan mo, iba ang destinasyon. So tulad na ating pag-asa po ng kaligtasan, kapag hindi ka nagbasa ng Biblia, umaasa ka lang sa pastor, relihiyong o tradisyon,
Pumunta ka lang sa simbahan, nakinig ka lang, pero hindi mo binabasa kung yung turo nila talagang yun ba ang nais na Espiritu Santo. Tulad ng bus, alam mo bus yan, alam mo papunta doon sa puntahan mo, pero hindi mo binabasa ang karatula kung talagang doon ang destinasyon. So tulad mga kapatid sa ating pag-asa, na umasa tayo ng kaligtasan, subalit nakaupo lang tayo sa simbahan, nag-amin-amin lang po tayo, praise the Lord tayo, pero mga kapatid, yung aral ng pastor, aral ng mga tagapagturo ninyo, natin, dapat ang kanilang binabasa, dapat mong basahin din. Saliksikin. Huwag ka kaagad maniwala na yung sinasamahan mo na samahan, yun na talaga. Dapat ikaw mismo ang magtiyaga. Ikaw mismo ang magbasa ng Biblia. Kung ito ba talaga tama, ito ba talaga ang kahulugan ng kanilang turo? Sapagkat marami ngayon ang paraan ng dyablo upang iligaw ang sanlibutan. Tandaan na mga kapatid, ang dyablo, gumagamit po yan ng pastor, gumagamit po ng pangalan ni Jesus at gumamit ng Biblia. Ngayon, kung ganito ang nangyari sa libutan ngayon, kung gumamit ang dyablo ng pastor, gumamit ng Biblia, gumamit naman siya ng pangalan ni Jesus, mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo. Huwag agad tayo maniniwala sa mga pastor. Kahit ako mga kapatid, hindi ko sinasabi, maniwala kayo sa akin, maniwala tayo ng salita ng Diyos, dito tayo magkakaisa. Huwag ka maniwala ang salita kung walang mabasa. Pero kung mabasa yan, maniwala kayo sapagkat hindi ako ang nagsasalita, kundi ang Diyos mga kapatid ang nagsasalita sa inyo. Hindi po ako ha. Nagbasa lang po ako ng Biblia. Pero mga kapatid, hindi ako ang nagsulat dito at hindi ako ang nagsasalita dito. Ang Diyos po. Sinulat po ito ng mga apostol upang bigyan tayo ng babala, upang na matatag ating panampalataya at patuloy tayo sa ating paglilingkod. Huwag naman tayo manlamig mga kapatid, mga pagsubok, kapigatian natin naranasan ngayon. Ito mga kapatid, hindi po ito hadlang. Hindi po ito hadlang ng kaligtasan na pinapangako ng ating Panginoon. Hindi po hadlang mga kapatid. Alam ng Panginoon ating pagkukulang. Alam ng Panginoon mga kapatid kung ano ang ating mga kahilingan. Alam ng Panginoon nais natin ng kaligtasan. Dahil alam ng Panginoon yan, hindi natin bibigyan ng Panginoon, basta makinig ka lang at gawin mo ang napakinggan. Tulad ng sinabi sa Marcos 16:16. Ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan, mga kapatid. Kung hindi sumampalataya, parurusahan ka. Pero kung may pananampalataya ka, dapat patunayan ng bautismo. At kung pabautismo man tayo, dapat proper name ang gamitin, in the name of Jesus Christ. Huwag tayong tatanggap ng ibang bautismo. Sapagkat ang bautismo mga kapatid, tatak noon natin yan. Ngayon, kung tatak noon natin yan, nag-ingat po tayo sa bautismo na ating natanggap. Sapagkat kung hindi pangalan ni Jesus ang bautismo ang tanggap mo, tatak noon mo yan. Ngayon, kung ang Biblia nagpapatunay na dalawa lang ang tatak ng noon ng tao, 666, in the name of Jesus. Ngayon, sa sanlibutan na ito, dalawa din ang bautismo. Ito po yung nagrepresentar sa dalawang daan. Daan ng buhay, daan ng kapahamakan. City 3:14 sa Mateo. Ang sabi ng Panginoon, Piskad Haleluya, pumasok kayo sa makipot na daan, sapagkat maluwag at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang dumadaan dito. Ngunit ang daan ng buhay, masikip at kunti lang ang nakakadaan dito. O yan mga kapatid. So mag-ingat po tayo. Wala tihayaan na itong buhay na malahanggang na inasahan natin dahil po sa tradisyon doktrina sa ating sambahan at sa kaniwala ng mga pastor, father man o mga tagapagturo, huwag tayong kumpiyansa mga kapatid. Basahin po natin. Sapagkat kung basahin natin yan, matuklasan mo na mayroon silang binabasa na hindi mo nababasa. Mayroon silang tinuturo na hindi po yung pangunawa ng Espiritu. Yun ang ibig sabihin. Magbasa. Saliksikin, basahin, at maniwala tayo na ito'y salita ng Diyos. Nagpapalaya po sa atin. Hindi po tayo mapalaya dito sa libutan kung hindi salita ng Diyos. Hindi relihiyon nagpapalaya mga kapatid. Ang nagpapalaya sa atin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, ang pagtuturo ng katotohanan, ito ang nagpapalaya sa atin. Kahit ilang taon na tayo naglingkod sa isang relihiyon, isang samahan, hayaan mo lang mga kapatid, biktima ka lang ng pagkataon dahil hindi mo na natuklasan ang katotohanan. Ngayon, natuklasan mo ng katotohanan, bakit mantili ka dyan? Huwag ka nang manatili kung hindi po yan ang daan na dapat mong daanan. May pag-asa pa tayo mga kapatid. Iwasan natin ang daan na yan kung hindi po yan ang daan na dapat mong daanan. Kapahamakan ang dulo dyan. Yung pinakasulat sa Proverbs in chapter 14 verse 12 na may daan tilang matuwid sa mata ng tao, ngunit ang dulo ang kamatayan. So yan mga kapatid na ibig sabihin. Umaasa tayo sa relihiyon. Tulad ko dati.
Umaasa ko sa relihiyon, akala ko matalino sila, malaking pinag-aralan sila, marami sila. Mga kapatid, mali po ang akala ko. Na ako pinalipin na relihiyon ilang taon. Pero mga kapatid, hindi bali ko na lang. Hindi bali na ilang taon ako naalipin na relihiyon. Pero mga kapatid, ngayon natuklasan ko ng katotohanan. Sana makaisa tayo sa katotohanan. Huwag natin hayaan itong mga katotohanan na pinapangako ng Panginoon sa atin, na nagpapalaya po sa atin. Dahil po sa doktrina at tradisyon, relihiyon ng karamihan, karunungan man, na minsan po ang katotohanan ay binabaliwala po natin. Mga kapatid, huwag mo hayaan. Hindi po ulit ang lahat. In John 12:35, ang sabi ng Panginoon, habang may liwanag pa, magsilakan na kayo. Sapagkat abutan kayo ng dilim, mahirap na kamong kagagawa ng nais niyong gawin. Sapagkat ang dilim, nakapabulag na po sa ating paningin. Kamatayan po yan, mga kapatid. Huwag mo hayaan, darating si kamatayan, alipin ka na relihiyong, doktrina, tradisyon, o samahan man. At dahil dyan, mga kapatid, mapahamak po tayo. Pero kung alipin tayo ng Kristo, ibig sabihin, ano ang aral ng mga apostol? Diyan tayo susunod. Huwag tayo susunod sa mga pastor dahil ang diablo, pastor ginagamit. May pinag-aralan din sila, pastor. Biblical, mga kapatid, in 2 Corinthians 11 in verse 15. 2 Corinthians chapter 11 verse 15, na ang sabi ng Apostol Pablo, hindi katakataka sapagkat ang ministro ng diablo ay magkukunwari na ministro ng katuwiran. Subalit, mahayag ang kanilang gawa sa araw ng paghatol. Ganun, mga kapatid. Ngayon, alam ba natin itong mga ministro na ito? Alam ba natin sila naggamit ng Biblia at nangaral ng pangalan ni Jesus? Baka alipin ka dyan, kapatid. Baka yung sinasamahan mo ngayon na ginamit ng diablo, mga kapatid, nagamit ng Biblia, ginamit silang mga ministro at ginamit ng pangalan ni Jesus, baka alipin ka dyan, kapatid. Umalis ka na. Ngayon ang panahon, ang katotohanan, mga kapatid, ang totoong mga sabihin natin, aral na apostolis, doon tayo susunod para maalipin tayo ni Kristo, hindi sa relihiyon. Kaya lang, dahil lagi sa mga panahon ngayon, ang diablo gagawa ng paraan upang iligaw ang tao, mag-ingat lang po tayo. Kaya bawat araw po nag-aral tayo ng Biblia at pinapangaral natin ang dapat natin ipangaral upang na matatag ating pananampalataya. Kahit ano relihiyon, mga kapatid, hindi ko sinasabi mali ang relihiyon mo. Mali lang ang nagtuturo at saka mali ang pang-akala mo. Mali ang pangunawa, mali ang akala mo. Ang relihiyon mo lang kasalanan yan. Pangalan po ng samahan yan, karatulan lang po yan. Masusunog din yan pagbalik ng Panginoon. No? Masusunog din yung mga, sabihin natin, karangalan ng tao sa libutan. Kapag hindi ka karapat-dapat sa kanang langit, kasama ka rin masusunog. Oh. Kahit malaking pinag-aralan mo, hindi sinabi Biblia, mga kapatid, kapag kuliho ka, judge ka ba? Anong klaseng katayon mo sa salimutan? Na maligtas ka sa panahon ng parito ng Panginoon Kristo po? Hindi po. Ang tumutupad lang. Maliwanag po yan sa Matthew 7:21. Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, makapasok sa ng langit. Yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Yan lang, mga kapatid. Sana maunawaan natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral ng Biblia. Ito po ay kunting minuto lang po, sapagkat ito po ay YouTube. Baka hindi tayo maka-post ng mataas, hanggang tayo sa 20 minutes lang. So, mga kapatid, na may pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkataon na ito. Sa pagkatayos ng Panginoon talaga, ang mahalaga na ang napakinggan natin gawin po natin. At saka, tanggapin natin ang kapatawaran natin makasalanan, magpabautismo tayo sa pangalan ni Kristo po, pagpatawad natin makasalanan, at tatanggapin natin ang paggawa ng Espiritu Santo. Tataknoon natin yan, mga kapatid, ang pangalan ni Jesus. Nasano po natin yan. Pahayag 22 verse 4, doon sa langit, mga kapatid, nakita ang apostoluan, ang tatak ng noo doon ng nagpupuri sa Panginoon, pangalan ni Jesus, mga kapatid. Kaya hindi po Padre, Son, Holy Spirit ang tatak, pangalan ng Panginoon Hesus ang tatag na noon natin, sapagkat nandun na po sa langit, mga kapatid, pinatunay ang apostoluan sa Revelation 22:4. Lahat nakikita ang apostoluan doon nagpupuri sa Kordero, ang pangalan niya nasa noo po man natin, mga kapatid. So sana, mga kapatid, maunawaan natin ang ating pag-aaral ng Biblia, sapagkat napakahalaga, mga kapatid, na ang salita ng Diyos tayo magkakaisa ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan nagpapalaya po sa atin. Na may pagkalooban tayo ng Panginoon pangunawa. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers for Christ. Patuloy tayo, nag-aral at pinapangaral ng salita ng Diyos upang tayo iligaw ng salimutan. Sapagkat ito mahalaga, mga kapatid, para sa atin upang ang Diyos ay parangalan natin sa bawat araw ng pumuhay, pagpapala, biyaya, kagandang loob ng Diyos ay sumasa atin. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa video na ito. Sumasa sa ating kapayapaan, biyaya, gandang loob ng Kristo po. We wish mercy and peace be with us. Amen.